So may nagtanong nga sa akin, no, ang sabi po niya is bakit daw kailangan pang magsimba, magbasa ng Bible, manalangin, bakit kailangan pang umattend ng life group o ng kung ano-ano mang mga bagay na ginagawa, activity patungkol sa simbahan. Una po sa lahat is kung bago ka pa lang tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, layunin po namin na bilang isang pastor po ninyo or lingkod ng simbahan, bilang leader ng isang iglesia, na kayo po ay lumalim sa relasyon ninyo sa ating Panginoon. Okay, so paano po kayo lalalim sa ating pong Panginoon para paano po siya makikilala ng higit pa? Yan po ay sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, sa pag-aaral kung paano mag-worship sa ating Panginoon. Kasi nga po, hindi po natin nakagisnan yung mga ganung gawain nung tayo po ay nasa mundo pa. Nung hindi pa po natin tinatanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at Diyos ng ating pong buhay, tayo po ay nakay Satanas pa, nasa demonyo, nasa mundo pa po tayo. At ginagawa po natin yung mga bagay na ginagawa po ng mundo, yung walang taras na pagsasaya, yung pag-inom, paggawa ng immoralidad, sexual immorality, pagbibisyo and all. So, syempre po, gradually, the Lord Jesus Christ is kaya kanyang baguhin at kaya ka rin niyang baguhin instantly. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Pero most of the time, naiiwan po sa atin yung mga bisyo. Alright? Yung mga bisyo po na pag-iinom, yung pag-asindi ng alak, o kaya yung paggamit ng mga pinagbabawal na gamot, yung lust, okay, immorality, masturbation, yung mga ganyan po bagay. Yan po yung nagpapadefile sa ating katawan and sumisira ng relasyon po natin sa ating Panginoon. And ang tawag ko po yan is a stronghold po. Yung mga stronghold na yon, whenever you read the Word of God, and while you're reading the Word of God, you are reflecting. Okay? You are reflecting your life, your soul, everything. Okay? Dahil po ang salita po ng Diyos is double-edged sword. Tumatarak sa bone marrow, sa kaloob-looban ng ating pong kaluluwa, dividing. Diba? It penetrates into us. Pumapasok po siya. Okay, sa atin pong katawan, sa ating soul, sa ating spirit. Alright? Kaya kailangan po natin bumalik, magbasa ng Biblia, sapagkat yung Biblia po, the Word of God, is the instruction of God. Okay? Yung manual po ng buhay ng tao. Alright? So kung ikaw naman po ay bumili ka po ng cellphone tapos hindi mo alam gamitin, syempre may manual yan, may instruction. Ganyan din po dito sa ating pong buhay. Meron pong manual. May iniwan pong mga testimony, mga history, mga bagay, mga teachings, mga commandments ang atin pong Panginoon para po hanggang ngayon ay maintindihan po natin kung paano lumakad patungkol sa Diyos. Lalo po tayo po ay mga Gentile, hindi naman po tayo mga Hudyo na mandatory kapag Hudyo ka is kailangan mong magbasa ng Torah, na kailangan mong pumunta sa school ng mga Pharisees and Sadducees, no? Kailangan mo nandun ka sa templo kapag bata ka pa lang. Hindi po, kasi po tayo ay hentil. Pero tayo po ay ibinahagi na po ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong kaharian. So, ganun po yun. At babasahin ko po yung verses sa inyo. Dito po sa John chapter 5, verse 1. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. And everyone who loves the Father, whoever has been born of Him. Okay, loves the Father, loves whoever has been born of Him. Verse 2. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandments. So, how can you love God without you obeying the commandments of God? Diba? For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Okay? And His commandments are not burdensome. Okay? For everyone who has been born of God overcomes the world. Wow, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Dati po tayo po ay nasa mundo, pero kapag daw po ikaw ay talagang binigay mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus, you will also keep His commandments. And yung commandments na yun is not burdensome. It will help you sa paglago mo sa ating Panginoon. Alright? For everyone who has been born of God overcomes the world. Yun yung pinakamatindi doon. Ma-overcome nyo po ang mundong ito kung ikaw po ay isinilang sa ating pong Diyos, na kung saan sumunod ka sa kanyang mga salita at nagpakalago ka bilang isang Kristiyano. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Yan. Ano po yung makakapag-overcome sa mundo na to? Sa mga tribulations, sa trials, sa temptations, sa pighati, sa lahat ng naranasan natin dito sa mundo, yung pong faith, yung pong pananampalataya natin. At ang sabi po ng salita ng Diyos, faith comes from hearing and hearing the Word of God.
Alright? So kung wala pong magtuturo po sa atin, kung wala po tayong papakinggan, kung wala po tayong babasahin, how can you build your faith to God? Diba? How can you know God? And how can you have this faith na kung saan is talagang buong nagtitiwala ka dito sa bagay na to or sa something na to? How can you put your faith into something that you don't believe? How can you put your faith into something that you do not know? That's why you need the Word of God so that your faith can overcome this world. Right? And who is that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Wow, imagine, maniwala ka lang ng ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Alright? Sinugo ng Diyos bilang tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Imagine, maliligtas ka na. Your eternal life is secure to the Lord Jesus Christ. Pangalawa, magkakaroon ka pa ng matinding relasyon sa Kanya, malalim na relasyon sa ating Panginoon na kung saan is mararamdaman mo ang joy, ang peace, ang love, lahat po ng pag-ibig ng Diyos, yung presensya niya ay talagang mamahalin ka niya ng lubos-lubos at higit po sa lahat dahil sa niniwala ka lang sa ating Panginoon, you will overcome this world. Yan po ay sabi sa 1 John chapter 5 hanggang 1 to 5. So, kailangan mo magbasa ng Word of God because of that reason. So you need to grow, need to know the Lord more. At kung hindi ka pa nagbabasa ng Word of God, hindi ka pala attend ng simbahan, hindi ka nag-attend ng life group, basta tumanggap ka lang sa Panginoon and then kinalimutan mo na, yung once saved, always saved ka, unfortunately, hindi ka anak ng Diyos. Because those who love God, those who are born of God, keep His commandments and obey them. So yun po yun. You have to obey the commandments of God, you have to love God, you have to work your relationship to God. And then, ipagsusulit natin yung lahat sa ating Panginoon. God bless you kapatid. Kung may mga katanungan ka, kailangan mo ng counseling, kailangan mo ng taong makakausap. At kung sa tingin mo hindi mo kayang lumapit sa Diyos mag-isa, I will help you. Just message me. I will call you and I will lead you to the Lord with all my heart. God bless you.